Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about dito sa pfSense natin. Okay, so meron kasi tayong isang kapitbahay, nagtatanong po siya sa akin, bakit nga ba yung old pfSense niya is hindi raw lumalabas yung available package kapag kiniklik niya yung packages dun sa settings. Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Pag-uusapan natin ano nga ba ang mga dahilan bakit hindi siya lumalabas, bakit minsan hindi mo siya ma-download or may error, ano nga ba mga dahilan bakit ang package hindi nag-show up. Okay, so pag-uusapan natin yan. Kaya bago ang lahat mga kapitbahay, stay safe tayo kasi may bagyo dito sa lugar natin, kaya ingat po tayo lahat. Kaya let's go, stay tuned mga kapitbahay kung gusto nyo malaman. Kaya let's go, pag-uusapan natin. Ayun na nga mga kapitbahay, no? So ano nga ba ang mga dahilan? Bakit nga ba hindi nag-show up yung mga package dito sa pfSense natin? For example, dun sa mga community edition natin. Okay, ito mga kapitbahay, yung gamit kong pfSense na to is ano to? Naka pfSense Plus. Ito yung isa kong license na pfSense. Ito sa remote site ko to. Ito ang papakita ko sa inyo. Pero almost the same lang naman talaga sila. Wala silang pagkaiba. Ang pinagkaiba lang talaga ng pfSense Plus is may sarili kang box na binili mismo sa Netgate or license ang iyong software. Okay, hindi katulad ng community edition is free lang yun, BSD. Okay, so dito kapag pupunta sila dito sa packages na to, yan, package manager, yan, kapag pumunta ka dyan sa available package, ang nakalagay dyan wala. Okay, so ano nga ba ang dahilan or paano mo nga ba i-fix yun para makita mo yung mga package na to? Ayan, madalas kasi yung mga nagtatanong, wala daw sa kanila to. Ang unang-una mga kapitbahay, syempre kapag yung pfSense mo is may problema sa internet, kasi meron kasi ibang mga user natin, merong mga nagpa-practice, ang ginagawa nila, may sarili silang existing na network. Like for example, meron na silang ibang pfSense firewall o meron silang ibang brand ng firewall. Ang ginagawa nila, nagpa-practice lang sila, tapos ang ginagawa nila is nasa ilalim, under firewall, tapos nasa ilalim yung pfSense. So possible po yun na minsan ang link na kinukuha na ng available package ni pfSense is naka-block siya. Okay, kaya minsan hindi siya naglalabas dyan, kaya nabablock ng ibang firewall. Okay, ang recommended kasi talaga kapag nag-pfSense ka is diretso, wala na sa ibang dinadaanan. Like for example, from modem to pfSense mo na talaga mismo, para hindi ka nagkakaproblema sa NAT or sa security, para itong mga package na to hindi siya nagkakaroon ng problema para lumabas. Okay, ang isa pang dahilan mga kapitbahay bakit minsan hindi ito lumalabas, ito yung mga basic na problem bakit hindi lumalabas. Paano mo nga ba i-check kapag kunwari yung pfSense mo is nagpa-practice ka lang, tapos ang nakakonect lang is yung PC mo or isang device lang, nagpa-practice ka, malalaman mo naman agad kasi yun kung may problema yung internet mo. Kapag yung may mga site na nabablock or may something na hindi diretso, automatic hindi ito minsan lumalabas. Pero minsan ang pinakadahilan talaga mga is makikita mo siya dito is ang version ng pfSense mo. Kasi ang pfSense is naglabas kasi sila ng memo na kapag yung isang pfSense mo, like for example, ang bagong ano nga ba yung bagong ngayon, pfSense download. Yan, kapag pumunta ka sa pfSense download, ayun mga kapitbahay, ang pinaka-latest nila is 2.72. Okay? Kapag kunyari 2.4 or something 0.3, ang ginagawa nila is tinanggal na nila yun sa updates nila. Kaya kapag ang pfSense mo is old version, hindi siya updated, like for example, itong sa akin, hindi siya updated, hindi po yun lalabas yung packages niya. Kapag kinik mo yung packages dito, mahihirapan ka, wala siyang ibig sabihin niya no available package. Kaya ang gagawin nyo mga kapitbahay, kapag walang available package, make sure nyo na updated yung pfSense nyo. Dito sa pfSense natin, pwede mo rin naman i-update yan. Like for example, 192.168.0.2 yung pfSense natin is pwede mo siya i-update through dito sa PATI. Minsan kasi kunwari ang pfSense mo is nakita mo naman na updated pero wala pa rin packages na lumalabas, punta ka lang dito sa sa CLI mo ng pfSense mo, tapos login ka lang dyan, tapos i-select mo yung number 13 na yan. Ayan, i-select mo lang yan, number 13, tapos i-update mo kusa. Kapag walang lumalabas na update doon, kahit sasabihin natin updated na yung pfSense mo, kapag walang lumalabas,
try mo i-update dito. Yan, number 13 option. Update mo lang, restart, tapos automatic, try mo ulit magpunta rito sa pfSense mo. Sorry, nakatakip kasi kanina, kasi nga makikita yung public IP ko. Punta lang kayo ulit dyan sa packages, tapos try nyo ulit kung lalabas na yun. Pero sure na po ako dun. Ilang beses ko na to na-encounter na kapag yung pfSense mo is old version, hindi talaga lalabas to. Kaya kailangan mo i-update. Kapag ang scenario naman, updated naman yung pfSense mo pero wala pa rin, punta ka lang dito sa CLI mo, tapos select mo lang yung option na to, update mo lang. I'm sure na lalabas na yung packages na yun. Kaya ayun. So, yan lang naman yung mga dahilan, mga kapitbahay. Yan lang yung mga basic dahilan bakit hindi lumalabas yung update ng isang pfSense or yung mga packages ng pfSense mo. Okay? So, sana may natutunan kayo or sana nagkaroon kayo ng idea. So, dalawang bagay lang yan eh. Minsan, may problema ka sa internet or minsan, binablock ng isa pang firewall ang packages mo or minsan, hindi updated yung pfSense mo. So, kailangan mo lang i-update at i-make sure na yung pfSense mo is connected siya through internet directly para walang nagli-limit or walang nagbablock ng link na pinupuntahan ng packages ni pfSense. Okay? Kasi kapag kinlik mo yung packages na yon, kapag kinlik mo yung install, automatic magli-link yun. Kukuhanin niya dun mismo sa site dito. Kukuhanin niya dyan sa mga naka-upload dyan. Tapos kung naka-block o hindi mo naka-allow lahat, hindi mo yun magtutuloy, mag-error yun. Kaya i-make sure na directly connected sa pfSense, tapos updated dapat ang pfSense mo. Yan, katulad nito. Tapos i-make sure nyo na walang ibang firewall sa taas ng pfSense nyo kasi di ba, double nut na yun, kaya naka-block or naka-limit yung internet mo. Okay? So maraming salamat, or sana may naintindihan kayo, or sana may nakuha kayong idea sa isang tutorial natin yun. Ayun, shoutout po pala dyan sa mga nagtatanong, no? So, first, nagtatanong, yung huling nagtanong si Sir Eric. Okay, Sir Eric, shoutout po sa inyo kasi hindi raw talaga lumalabas. So, kinoment ko siya kung nag-update ba siya o hindi pa siya sumasagot. Kaya ginawa ko siya ng vlog para makita niya kung bakit. Pero based sa experience ko, yun lang talaga ang solution doon. I-update mo, i-make sure yung internet mo is tumatagos, i-make sure mo na walang ibang restriction ang internet mo papunta rito sa pfSense mo. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana naintindihan nyo. Okay, so, next vlog pala soon is ang katanungan ng isa nating kapitbahay. Paano nga ba daw mag-basic paano nga ba ang actual na pagtusok ng pfSense papunta dun sa isang TP-Link managed switch na, kasi nakita niya isang review ko dun sa TP-Link ko, nagtatanong po siya kung paano yung actual na pagtusok. Okay, so gagawa natin ng vlog yan. Stay tuned. Kung gusto mo yung mga ganitong video, ganitong vlog, so stay tuned mga kapitbahay. Don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay, maraming salamat. God bless and peace. Ingat po tayo lahat kasi may bagyo.